Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat mga kaibigan, ito pong Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mga kaibigan, kaninang umaga, sapagkat ako po ay nandito pa rin ngayon sa Palawan, abay nagsumbong sa akin ng mga ilang mga mangingisda na di umano ang kanilang tatay o ang kanilang kapitbahay ay binomba na naman ng tubig malapit po doon sa Pag-asa Island. Yan po ay sakop ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ano pong ibig sabihin yan? Teritoryo po natin at yan po ay pinapalayas ng ating mga mangingisda. Ang sabi ng isang mangingisda na si Pastor, ang sabi niya, tatay ko dito na nangingisda si Pastor po ay 60 years old na. Lumaki ako, dito na kami nangingisda, dito na ako kinukunan ng papaaral sa aming magkakapatid. At ngayon, bawal na mangisda kami ng mga anak, kami ng mga apo, bawal na mangisda dito. Ang sabi ko, paano parang po kayo binabawalan? Hinaharang ang aming mga bangka. Nung minsan, inapot niya kami ng China Coast Guard. Tinutukan kami ng baril at lahat kami pinatalon sa tubig. At habang kami ay kakawag-kawag sa tubig, nagkahagilap ng kahit na anong maaring mahawakan upang wag po kami malunod. Abay, umalis na yung barkong pandigma ng China at iniwan po kaming kakawag-kawag doon matapos po kaming patalunin sa aming bangka. Yung aming pong bangka ay kanilang binomba ng kanyon ng tubig. Yung pong ginagamit pa sa bombero na pagkataas-taas ng inaabot ng tubig. Pag tinamaan po yung plywood, yung kanilang bangka, ito po ay napupunit, nawawasak, natatastas. Yan po, ganyang kalupit ang ating pong mga kaaway ngayon. Ito mga inchik. Ang ating pong pinagtataka ay bakit wala tayong ginagawa upang sa ganun ay maparamdam natin sa mga inchik na wag po kami ginaganyan, hindi mo kami alipin, hindi mo kami colony. Kung si Duterte lamang ang nagsasabing gusto niya maging probinsya ng China, siguro ang ibig sabihin ay yung Davao lamang at huwag niya kami isasali. Hindi po natin binibigyan ng karapatan si Duterte na tayo isuko sa China. At hindi po tayo dapat nagpalinlang sa mga vloggers na mga bugok at mga bulok na vloggers na pro-Duterte. Lahat sila ay bulok. Lahat ng pro-Duterte vloggers ay bulok. Lahat na nagtatanggol kay Duterte ay traidor sapagkat si Duterte ang pambansang traidor. Ngayon, sinasabi po ninyo siguro, masyado naman maselan yung akusasyon ni Waldi Carbonell. Opo, maselan at ako po ay seryoso po yan. Paninindigan ko yan. Sukdulan, ako na ang hahamon dito sa pambansang traidor nitong Duterte na ito. Magpakita ka sa akin. Magpakita ka. Matapang ka. Ang inaapi mo, Pilipino, hindi mo kayang lumaban sa inchik. Ako ang lalaban sa inchik ngayon. Maghahara-hara ka, Duterte ka, kahit na vice-presidente pa yung anak mo, mayor ang isa mong anak, congressman ang isa mo pang anak, at multimillionaire yung iyong apo, sabi, hindi ako natatakot sa iyo. Kung gusto mo, yung pinapakita mong sa isa sa mga vloggers mo na meron kang 300 na personal na pag-aari ng baril, dali mo yung 300, magharap tayo sa luneta. Isang baril lang ang aking dadalhin sapagkat isa lamang ang lisensyado kong baril. Ang totoo po yun, 2 po ang ating lisensyadong baril. Reserva ko yung isa. Pero isa lang ang dadalhin ko. Dali mo yung 300 mo. At kung gusto mo, 3 baril ang gamitin mo sa katawan mo, sabay-sabay mong bunutin, ako, bubunot din ako, 1 baril lang. Magpakita ka ng galing mo, Duterte. Huwag yung sinusuko mo ang Pilipinas sa China.
Huwag mo kami dadamay. Wala kang karapatan na idamay ako. Duterte ka. Mga kaibigan, yan po ay, ako po ay hinamon ni Duterte ng duelo, barilan sa Davao. Sumipot po ako. Ngayon, ako naghahamon sa kanya. Sumipot ka, animal ka, Duterte. Dali mo yung 300 na pinagmamalaki mo, pinakita mo pa sa social media. Meron kang 300 na di umano'y koleksyon ng baril. Dali mo. At kung gusto mo, sapagkat ang kamay mo naman dadalawa, ay magdala ka ng 5 baril. Huwag naman yung 300 kasi baka makuba ka. Hindi mo alam kung paano mo dadalhin yung 300. Pero kung gusto mo pa rin dalhin yan, isama mo na si Bato, isama mo si Bongo, isama mo si Robin Padilla na isa ring gunggong na tagapagtanggol ng China, tagapagtanggol mo sa iyong katraidoran. Magsama-sama kayo. Ipadala mo sa kanila yung iyong 300 baril. Ako ang haharap sa iyo sapagkat bansa natin na nakasalalay dito. Pilipinas na nakasalalay. At yan ay papaglaban ko. Mga kaibigan, hindi po tayo basta nagagalit. Kaya lang, sobra-sobra na ito. Meron pa ako nabalita na isang gunggong na Pilipino. Abay, nagbubuo siya ng kilusang kontra-gyera. Ano ibig sabihin yan? Lalabanan niya yung aking koalisyon kontra China? Ay di sige, laban-laban tayo kahit saan tayo magkita. Pag nagkita tayo sa daan, sa Ermita, kung saan, sa Makati, abay magbabagagad tayo kung sino ka man. Alam ko ang pangalan mo at alam ko kung sino ka, pagkalinawan ka. Abay, magbabag tayo kahit saan tayo magkita sapagkat kalaban ko ang iyong amo. Kalaban ko yan China, kalaban ko yung pinagtatanggol mo na interes. Dapat nagkakaisa mga koalisyon kontra China sapagkat masyado na po tayong inaapin ito, masyado tayong ginagago, masyado tayong binubusabos at ang mga Pilipino nagmimistulang duwag sa kadahilanan na napakalaki raw di umano ng China. Ultimong best friend ko nagsasabi sa akin, ano ilalaban mo riyan? Toothpick? Ano ilalaban mo? Barbecue stick? Tirador? Hindi! Ilalaban ko riyan masinggan. Ilalaban ko riyan ang aking 45 caliber. Ilalaban ko lisensyado kong Glock caliber 40. Ilalaban ko riyan. Bakit naman ako magdadala ng barbecue stick? Ano ko, vlogger ni Duterte? Yung mga vlogger ni Duterte, makinig kayo mabuti sa akin. Yung pinagtatanggol ninyo ay traidor. Saan ka nakita ng isang presidente di umano ng bansa, bagamat kilos niya at ang mentalidad niya ay mayor lamang ng Davao, abay magbibiro siya o magsasabi siya in public na mas mabuti pa maging probinsya na lang ang Pilipinas ng China. Kaugukan. Dapat hindi natin pinapatawad dyan. Ni biro, hindi pwede yan sapagkat para mo sinabi, etong asawa ko si Hanilet, pwede mong gawing kabit sa isang gabi lamang, si Jinping. Eh, asawa mo lang yan, kabit mo lang yan. Papakabit mo lang kay Xi Jinping. Siguro kahit na biro sa'yo, okay lang sa'yo. Kasi panikababuyan ka, Duterte. Ngayon, sa akin na hindi pwede yan. Hindi mo pwedeng ibiro na maging probinsya ang aking bansa sapagkat hindi kita papayagan, hindi kita papayagan. At kahit na sino kayo, kahit ilang kayo, mga vlogger kayo, babanggain ko kayong lahat. Pakinggan po ninyo mabuti ito. Ito ang ating pong panawagan. Yung mga nais pa rin bumili ng ating pong libro para meron po tayong panlaban. Bibili po tayo ng mga karatula na nakalagay. China, Chongko, Kunta. Ibig po sabihin niya sa wikan, in-check po yan. China, layas. Hindi kita kaibigan. Ikaw ay kaaway sapagkat binubomba mo ng tubig, hinaharangan mo. Ultimong yung Coast Guard natin, sinakyan ng aking kaibigan na pare na si Father
Roberto Reyes, yung running priest, nagmimisa. We pray for peace and sovereignty. Abay, harami sila ng Coast Guard ng China. Akalain po ninyo itong Coast Guard natin napakatapang nagbigay ng order. U-turn tayo. Sibat na tayo. Akalain po ninyo yan. Ngayon, ang ating pong mga kababayan nagsasabing kontra China sapagkat ayaw natin na mabomba tayo ng China. Yan si Carbonell, pag nagtatapang-tapangan, hindi magpunta siya rin sa Scarborough Shoal. Opo, tinatanggap ko yung hamon nyo. Pupunta ko sa Scarborough Shoal. Kaya lang, nag-iipon pa po tayo ng pondo sapagkat aarkila tayo ng boat, 100,000 pesos a day. Yan pong canter boat na makakarating po yan sa Pag-asa Island. Bumili po kayo ng libro natin. Ito pong A Country Run Like Hell. Na iba pong klaseng aklat itong aking pong inauthor. Nandito ang affidavit ni Arturo Las Cañas, mga kaibigan. Ayan, nandyan po ang affidavit niya. Ito si Las Cañas. Yan si Duterte. At sinabi niya, pagkatapos po ng 15 taon na napatay na si John Porras Pala, saka lang siya umamin na siya ang ginamit at binayaran ni Duterte para magsagawa ng pag-ambush sa isang broadcaster. Broadcaster, media man. Abay, pina-ambush. At ang gusto niya sigurong matira yung mga vloggers na pareho nila maharlika, mga banat-bay, yung mga pro-Duterte uto-uto, na mga mahihina naman ng IQ. Nasa Amerika pa naman yung babaeng yan, hindi naman marunong English, mali ang syntax. Hindi niya alam, siguro, hindi niya alam ano ibig sabihin ng syntax. Baka akala niya ibig sabihin ng syntax, syntax ng sapatos. Ang syntax ay yung construction ng grammar. Pasensya na po kayo, professor po tayo ng mass communication, hindi po tayo vlogger. Tayo po ay veteran journalist at inanyayahan ko po kayo, kung kayo ay naninindigan, pareho ng paninindigan ko para sa bansa, mag-subscribe po kayo, mag-like kayo, magkampanya kayo ng ating subscribers sapagkat pinapangalandakan ko doon po sa petisyon na lahat ng aking subscriber ay sumasang-ayon at sumusuporta sa petisyon ko na putulin na ang diplomatic relations natin sa China bilang protesta sa kanilang ginagawang pambubusabos, pananakop at pag-aagaw ng kinakain ng ating mga kababayan. Alam po ba ninyo, yung mga galunggong hindi na pwedeng hulihin ng mga Pilipino dyan po sa West Palawan Sea? Panay mga makabagong modernong pangingisdang pandagat ng China ang nagdilipan na po yan. Pinuhuli lahat ng ating po mga isda pagkatapos ibebenta sa Pilipinas. Kaya po mahal yung galunggong. Galing po yan dito sa Palawan. Ngunit ang nag-harvest ay mga inchik sapagkat binabawalan ng Navy, binabawalan ng gobyerno ang ating mga isda na mga isda sila doon sa mga lugar na sabi nila delikado, may mga inchik dyan. Matatakot tayo sa ating sariling bakuran at matatakot tayo sa inchik. Mga kaibigan, hindi ko po maintindihan yan. Kaya nga po, bigyan po ninyo ng suporta yan po mga makabayang vloggers. Ako po, hindi ako nagpropromote ng mga politiko, ni minsan. Pero ito mga kapwa po natin vloggers, andyan yung mga Christian Esguerra, andyan yung Atom Araulio, yung pong pinatay nila, Percy Lapid. At uulitin ko, ang duda kong nagpapatay kay Percy Lapid ay walang iba kundi si Duterte sa kadahilanan ng pattern na pareho ng ginawa niya kay John Porras Pala na isa rin popular broadcaster sa Davao na nagbulgar ng mga issue laban kay Duterte. Nandiyan sila insurrecto.
Ayan, pwede na rin po yan. Toto Kausing, Colex Suliman. Tandaan po ninyo mga pangalan na yan para hindi na kayo maliligaw dyan sa mga basura na pareho ng mga Maharlika, Banat Bayat, saka kung sino pa mga patakbuhin bayaran at mga bobo at bulok na mga vloggers na pareho ng Maharlika at yung Banat Bay na yan. Nandyan sila Colex Suliman, Toto Kausing, Enzo Recto, ay wala na si Percy Lapid, Atom Araulio, Christian Esguerra, at ang inyong abang lingkod, Waldy Carbonell. Sa akin pong pag-imbita sa inyo na mag-subscribe po kayo, libre naman yan. Kung napapagtsagan nyo yung mga bulok at bobo at hindi alam ang syntax ng grammar ng English, abay, dito na po kayo sa medyo may background at manunulat ng libro na author ng ating pong programa ngayon, ang Kawal ng Demokrasya, Kawal ni Carbonell, at sasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.